Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Ngayon gusto kong magkwento tungkol sa isang kabataang babae na tinatawag na Suelen Camargo. She was at home, very calm, nang biglang tumunog ang phone. May kaunting curiosity at excitement. Sumagot siya at nakilala ang boses ng isang babae na nakilala niya kamakailan. Si Odette Diaz yon. Medyo nagulat si Suelen pero excited din dahil sabik siyang marinig ang sasabihin ni Odette. Si Odette ay lumipat mula sa ibang lungsod at talagang gustong makausap si Suelen. She started by saying, "Kung hindi ka komportable, okay lang. Ayokong i-pressure ka." Napagtanto ni Suelen na mahalaga ang sasabihin ni Odette kaya nagpasya siyang makinig. Sa malumanay na paraan, nagsimulang ibahagi ni Odette ang kanyang kwento at naging matulungin si Suelen na para bang nakikinig siya sa isang kamanghamanghang kwento. Nagsalita si Odette tungkol sa kanyang buhay. Lumaki siya sa kanayunan at noong siya ay 15 na taong gulang pa lamang, nawalan siya ng ama. Mula noon, inialay ng kanyang ina ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanya ng buong pagmamahal. Ang unang pag-ibig ni Suelen, sa kabilang banda, ay isang batang lalaki na nagngangalang Peter na mas matanda ng 1 taon. Nangako sila na sila ay magsasama, magpakailanman. Ngunit ang buhay kung minsan ay may sariling mga plano. Pagkatapos ng pag-aaral ni Suelen, nalaman niyang naghihintay siya ng isang sanggol. Si Peter ay nasa hukbo at bagaman siya ay masaya, naramdaman niya ang mga paru-paro sa kanyang tiyan sa pag-iisip na sabihin sa kanyang ina. Naalala niyang mabuti ang sinabi ng kanyang ina, "Maghintay ka muna bago magkaanak." Isa itong malaking hamon. Ang unang taong nakaalam tungkol sa pagbubuntis ay si Deborah, ang kanyang matalik na kaibigan. Humagigik si Deborah at sinabing, palaging sinasabi ng mga ina, ngunit sa kaibuturan, mahal nila tayo at hindi nila tayo pinaalis sa bahay. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Suelen na mag-alala sa magiging reaksyon ni Peter. Nang sa wakas, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nagpasya si Suelen na sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa pagbubuntis. Ang kanyang reaksyon ay isang pagkabigla at pagkabigo. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, niyakap siya ng kanyang ina at nangakong susuportahan siya. Si Suelen ay nakadama ng matinding ginhawa, ngunit kailangan pa rin niyang sabihin kay Peter. Nang malaman niya ito, natahimik siya saglit, ngunit pagkatapos ay niyakap siya. Sinabi na magkasama sila sa bagong pakikipagsapalaran na ito. Alam nilang may mga paghihirap, ngunit handa silang harapin ang lahat ng may pagmamahalan at pagkakaisa. Bulong ni Suelen, "I don't think you tell him yet, but we said that if I got pregnant, I would have the baby." Lumipas ang mga buwan at lumaki ang tiyan ni Suelen. Ang kanyang ina ay nagsimulang humingi sa kanya. Sinabi na siya ay pagiging iresponsable. Sinubukan ni Suelen na ipaliwanag kung gaano niya kamahal si Peter at hindi niya ito pababayaan. Ngunit nakarinig siya ng maraming lektura. Sa paglipas ng panahon, napatawad siya ng kanyang ina at hindi siya pinalayas ng bahay. Napakagaan ang pakiramdam ni Suelen. Ngayon, buong pananabik niyang hinihintay ang pagbabalik ni Peter mula sa hukbo. Nang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis, gumawa siya ng isang espesyal na kahilingan. Hiniling niya kay Suelen na pakasalan siya. Kaya, nagpakasal sila at nagsimulang tumira sa bahay ni Suelen, kung saan nagkaroon sila ng magandang babae na nagngangalang Christina. Ang pagiging ina ay pangarap ni Suelen at gusto niyang alagaan ang kanyang maliit na anak na babae. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay 2 taong gulang na si Christina. Babalik na sana si Suelen sa trabaho nang mapansin niyang buntis na naman siya. Kinakabahan, hinintay niyang bumalik si Peter mula sa trabaho at sa napakaliit na boses ay nagsabi, "Peter, buntis na naman ako." Ngunit si Peter ay hindi mukhang masaya. "Gusto mo bang ipalaglag kita?" tanong niya na ikinagulat ni Suelen. Ang pagkakaroon ng 2 anak sa mga araw na ito ay isang hamon. "Hindi malaki ang sweldo ng aking handyman at nabubuhay kami sa tulong ng iyong ina. Kailangan ba natin ng isa pang anak ngayon?" Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin sa pagod na hangin. Sumagot si Suelen, ang kanyang mga mata na puno ng luha. "Nangarap kaming magkaroon ng kahit 3 anak. At ngayon sasabihin mong wala kaming pera?" Si Peter, na mukhang pagod, ay sinabi na lang, "Gawin mo ang gusto mo. Naibigay ko na ang aking opinyon."
Umalis siya at umupo si Suellen. Pagod na pagod. Iyon ang unang malaking pagtatalo nila simula noong kasal nila at talagang gusto niyang magkaroon ng pangalawang anak na ito. Ngunit hindi niya alam kung paano lutasin ang sitwasyon kay Peter. Pagsapit ng gabi, naupo si Suellen sa balkonahe, nakatingin sa mga matingkad na bituin. Ang bawat bituin ay tila nagkukwento at iniisip niya kung ano ang kanya. Naramdaman niya ang bigat ng mga desisyong kailangan niyang gawin at pinangarap niya ang isang kinabukasan kung saan magkakaisa at masaya ang pamilya sa kabila ng lahat ng hamon. Sa pagtingala sa langit, napagtanto niya na ang talagang mahalaga ay ang pag-ibig na pinagsaluhan nila at ang lakas na makikita nilang magkasama. Nagpasya si Suellen na haharapin niya ang lahat ng buong tapang, palaging naniniwala na ang kaligayahan ay naroroon, naghihintay para sa kanila. Si Suellen ay labis na nalungkot at, sa udyok, nagpasya na tawagan ang kanyang kaibigan na si Deborah. Sa mabigat na puso, kinuha niya ang telepono at nagsimulang sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. Si Deborah, na nakatira sa ibang lungsod at punong-puno ng mga aklat na pag-aaralan, ay nakinig ng mabuti, ngunit tila hindi niya mapigilang magsalita. Pagkatapos ng ilang sandali ng kawalan ng pag-asa, bumulala si Suellen. "Buntis ako! Congratulations!" Sagot ni Deborah. Sa wakas ay naunawaan ang sitwasyon. Nasasabik si Suellen sa pagkakaroon ng sanggol. Ngunit ang kanyang asawang si Peter ay hindi gustong magkaroon ng isa pang anak. Nagugulo ang puso niya. Sa pagkakataong ito, magiging lalaki na, naisip ni Suellen, puno ng pag-asa. But Deborah reminded her, "I can't decide for you." Siguro hindi pa handa si Peter na maging ama ulit. Kung magpasya akong magkaroon ng sanggol nang wala ang kanyang suporta, magkakaroon ba tayo ng mga problema sa hinaharap? Nag-aalalang tanong ni Suellen. Sumagot si Deborah, "Well, asawa ka niya. Alam mo kung ano ang maaaring mangyari." Pagkatapos ng pag-uusap, si Suellen ay nag-iisip kung ano ang gagawin. Pag-uwi ni Peter, sinubukan niyang sabihin muli ang paksa, ngunit pinutol siya nito. "I've already given my opinion. It's your decision." Aniya na ikinatawa pa ni Suellen. Kaya, naglakas loob si Suellen at nagpasyang ipanganak ang sanggol. Na sinabi kay Peter ang kanyang desisyon. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang tahimik. Tila dahan-dahang lumipas ang oras hanggang sa isang araw, natuklasan ni Suellen na umaasa siya sa isang lalaki. Tumakbo siya para sabihin kay Peter, umaasang matutuwa siya, ngunit tumango lang ito nang walang sinasabi. Nang ipanganak ang maliit na si Constantine, nadama ni Suellen na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pamilyang pinapangarap niya. Ngunit ang kagalakan ay panandalian. Makalipas ang isang buwan, nagkasakit ang sanggol at kinailangang manatili sa ospital sa loob ng 15 na araw. Sa panahong ito, hindi siya madalas binibisita ni Peter at ito ay labis na ikinalungkot niya. Sa wakas nang umuwi sina Suellen at Constantine, napansin niya na araw-araw ay late si Peter. Naghihinala, tinanong niya kung may nakikita siyang ibang babae. Inis na sagot ni Peter, "Bakit sa tingin mo yan? Nag-aalala ako sa mga bayarin natin. Gusto kong bumili ng kotse at kailangan kong humingi ng pera sa nanay mo." Naramdaman ni Suellen ang pagpintig ng kanyang puso. "Hindi ba pwedeng mag-ipon tayo ng mag-isa? Ayokong humingi ng pera sa nanay ko," she said, frustrated. Ang pag-uusap ay natapos ng masama at si Suellen ay naiwang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Nang humingi siya ng tulong sa kanyang ina, natanggap niya ang parehong sagot. Ang pera ay para lamang sa mga emergency. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Deborah sa lungsod at napagtanto na may mali kay Suellen. "Anong nangyari? Hindi ka ba masaya na makita ako?" tanong niya. "Of course I am, but things between Peter and I are not going well. Feeling ko may ibang babae siya," sagot ni Suellen. Pinipigilan ang mga luha. Nakinig si Deborah sa kanya at iminungkahi, "Siguro oras na para talagang pag-usapan ninyo ang tungkol sa hinaharap." Labis na nabalisa si Suellen kaya't sinabi niya, "Ayokong abalahin ka, ngunit alam mo ba kung saan nakita ng aking ina si Peter na may kasamang ibang babae?" Nangako si Deborah na mag-iimbestiga at tatawagan si Suellen mamaya. Samantala, tinanong ni Deborah kung ano ang gagawin ni Suellen kapag nalaman niyang niloloko talaga siya ni Peter. Desperado, hindi napigilan ni Suellen ang kanyang mga luha at niyakap ang kanyang kaibigan. "Huwag kang umiyak, Suellen," sabi ni Deborah. Sinusubukan siyang aliwin. "Bakit hindi ka bumisita sa isang manghuhula?
Sabi nila, may tumutulong sa paglalayo ng magkasintahan. May isang babae sa susunod na bayan na gumagawa niyan. Nang maglaon, tinawagan ni Deborah si Swellen at sinabi sa kanya kung saan nakita ng kanyang ina si Peter. Hiniling ni Swellen sa kanyang ina na alagaan ang mga bata at tumakas. Pagdating niya sa lugar, nakita niya si Peter na masayang naglalakad kasama ang isang blonde na babae na nagtatago sa likod ng puno. Hindi makayanan ang sitwasyon, tumakbo si Swellen palapit sa kanila. Paglapit niya, nakita niya si Peter na sinusubukang halikan ng babae. Galit na galit, sumigaw siya, "Peter, anong ginagawa mo?" At bumaling din siya sa babae. "Dapat kang mahiya na makisali sa isang lalaking may asawa na may 2 anak." Sinubukan ni Peter na pakalmahin ang sitwasyon. Hinawakan si Swellen sa kamay at hinila siya. Sinabing tatawagan niya ang babae mamaya. Pagdating nila sa bahay, sinimulan ni Swellen na sigawan si Peter na tinawag siyang traidor. Tahimik na pinakinggan ng ina ni Swellen ang lahat, nag-aalala. Maya-maya, nairitang sinabi ni Peter, "Wag nang sumigaw. Oo, may mistress ako," at kinilig. "Ako, 1 linggo na lang aalis na siya at iniisip ko na hiwalayan ka." Nadurog ang puso ni Swellen. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Ang hinaharap ay tila isang malaking kulay abong ulap, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang bagong katotohanan ito ng may tapang. Tumingin siya sa kanyang mga anak at naisip, kailangan kong maging matatag para sa kanila. Pagkaalis ni Peter, pakiramdam ni Swellen ay nag-iisa. Ngunit ang kanyang ina ay lumapit sa kanya at nagsimulang himas-himas ang kanyang ulo na para bang siya ay isang maliit na batang babae. Lalo nitong ikinaiyak si Swellen. Maya-maya, malambing na nagsalita ang nanay niya, "Don't worry, honey. I'll be here to help you. Sama-sama tayong mag-aalaga sa mga anak mo. Malakas pa ako at kaya kong magtrabaho." Pinunasan ni Swellen ang kanyang mga luha at nakaramdam ng kislap ng pag-asa. Alam niyang kahit na may sakit sa puso, maaasahan niya ang lakas ng kanyang ina. "Kapag si Constantine ay magdadalawang taong gulang, ilalagay namin siya sa daycare at makakahanap ka ng trabaho," sabi ng kanyang ina. Sinusubukang pasayahin siya. Swellen between sobs replied, "Mahal ko si Peter at gusto ko siyang makasama. Kung aalis ang babaeng yon, baka bumalik sa dati ang lahat." Desidido siyang ipaglaban ang kanyang kasal, ngunit kapag nawala ang babaeng iyon, naalala ni Swellen ang payo ni Deborah at nagpa siyang hanapin ang manghuhula. May halong takot at pag-asa, pumunta siya sa kanyang ina at humingi ng pautang. Nalungkot ang kanyang ina nang marinig kung gaano niya kailangan, ngunit hindi siya umiyak. Napabuntong hininga siya at nangako na kukunin niya ang pera sa bangko kinabukasan. Naniniwala si Swellen na makakatulong ang manghuhula. Pagdating ni Peter sa bahay, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Nangahamon, hindi pinapansin si Swellen. She tried to be affectionate, but he just turned away, not looking at her. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Swellen sa sala nag-iisip. Tumingin siya sa bintana, iniisip kung paano siya magiging masaya muli. Inanod ng hangin ang mga puno sa labas at nangarap siya ng isang kinabukasan kung saan makakasama at masaya ang kanyang pamilya sa kabila ng mga hamon. Si Swellen ay labis na nalungkot at hindi alam kung ano ang gagawin. Nagpa siya na subukang makipag-usap muli kay Peter. She wanted everything to be okay between them, so she spoke calmly. "Honey, we can't end up like this. We were made for each other. Naiintindihan ko naman na stressed ka at tumingin sa ibang babae, pero aalis na siya at pwede na tayong magsimula ulit." Gayunpaman, isang halatang galit na si Peter ang tumugon. "Nakapagdesisyon na ako. Aalis na ako sa aking trabaho. Mangyaring, iwan muna ako bago ako magsabi ng isang bagay na mas makakasakit sa iyo." Sa mabigat na puso, lumayo si Swellen at pumunta sa silid ng mga bata, kung saan hinayaan niyang tumulo ang mga luha sa katahimikan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya at walang magawa. Ngunit isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung ang isang mahiwagang ritual ay makapagpapabalik kay Peter? Kinabukasan, sa tulong ng kanyang ina, pumunta siya sa bangko para kumuha ng pera at humiling sa isang kapitbahay na dalhin siya sa susunod na bayan. Tinanggap ng kapitbahay at hindi nagtagal ay natagpuan ni Swellen ang sarili sa bahay ng manghuhula, si Estela. Nakinig na mabuti si Estela sa kwento ni Swellen at hiniling na makita ang palad nito. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi niya, "Tutulungan kita
ngunit alam mong iiwan ka niya pansamantala. Ituturo ko sa iyo ang isang ritual na dapat gawin ng eksakto tulad ng sinabi ko at hindi mo dapat sabihin sa sinuman, kahit na ang iyong ina. Si Suellen, mausisa at balisa ay nagtanong, "Bakit sa tingin mo kailangan ko ito?" Ang manghuhula ay nag-isip sandali at sumagot, "Ang iyong mga kapalaran ay magkakaugnay, ngunit pagkatapos ay naghiwalay sila. Iyon lang ang masasabi ko. Ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ang ritual at bibigyan ka ng isang spell sheet." Matapos ipaliwanag ang ritual, binigyan ni Estela si Suellen ng notebook na may nakasulat na spell. Sa pasasalamat na dama ni Suellen ang isang bagong pag-asa na bumangon sa loob niya. Kinaumagahan, maingat niyang sinunod ang utos ng manghuhula, umaasang magiging maayos ang lahat. Maya-maya tumawag ang kaibigan niyang si Deborah para tingnan si Peter. Kinumpirma ni Suellen na talagang may relasyon siya. Si Deborah, nag-aalala, ay nagtanong, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Sumagot si Suellen na may himig ng misteryo, "Hindi ko masasabi sa iyo ang lahat, ngunit mauunawaan mo kaagad. Susunod ako sa plano ni Estela." Determinado na ipaglaban ang kanyang pamilya, hindi naisip ni Suellen na patawarin ang pagkakanulo ni Peter. "Hindi mo naiintindihan dahil hindi ka pa talaga in love," sagot ni Deborah. "Pero kapag may nakilala kang espesyal, iba ang iisipin mo." Kaya sa itinakdang gabi, sa hating gabi, ginawa ni Suellen ang ritual ng palihim, tulad ng itinuro ni Estela. Lumipas ang oras at nanatiling malayo si Peter. Hiwalay na natutulog sa hallway at hindi pinapansin ang lahat ng pagtatangka ni Suellen na makalapit. Hindi sinang-ayunan ng kanyang ina ang sitwasyon at nag-aalala sa kanyang anak na babae. Isang araw, inihayag ni Peter na aalis na siya at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit. Bumilis ang tibok ng puso ni Suellen at naalala niya ang sinabi ni Estela. Saglit lang siyang mawawala, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis. Desperado, hinawakan niya ang kanyang mga kamay, lumuhod at na may luha sa kanyang mga mata, nagmakaawa. "Huwag kang umalis, hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala ka." Walang emosyong sagot ni Peter, "Bumangon ka, hindi ko kayang makita kang ganito. Napag-usapan na natin ito. Magsasampa ako ng diborsyo pagkatapos mag-isa ang anak natin. Magpapadala ako ng pera, pero para lang sa mga bata." Sa mabigat na puso, inisip ni Suellen kung mayroon pa ba siyang magagawa. Siya ay nasa isang breaking point at sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsisikap, tila walang gumagana. Ang kanyang pakikipaglaban ay hindi lamang para iligtas ang kanyang kasal, kundi para mapanatili ang kanyang dignidad at magarantiya ang magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng lakas sa kanyang sarili para harapin ang bagong realidad na ito, kahit masakit. Ang buhay ni Suellen ay naging isang walang kulay na gawain. Mabagal na lumipas ang mga araw sa pagitan ng pagsundo sa kanyang anak mula sa daycare, pagluluto at paglilinis ng bahay. Sinubukan siya ng kanyang ina na pasayahin siya, ngunit tila walang gumagana. Si Deborah, na laging naroroon, ay nakita kung gaano kalungkot si Suellen at sinubukan siyang gambalain. "Lumabas tayo kasama ang mga bata at gumawa ng isang bagay na masaya. Walang saysay na maging malungkot dahil sa isang taksil. Wala siyang pakialam sa iyo o sa mga bata. Huwag kang magsalita ng masama tungkol kay Peter," sagot ni Suellen na may kaunting pait sa boses. "Siguro kasalanan ko, nakahanap siya ng ibang babae." Nadismaya si Deborah. "Si Peter ay isang babaero at hindi nararapat sa iyong sakit. Ibahin natin ang usapan." Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang nabawasan ang kalungkutan ni Suellen at nagsimula siyang ngumiti ng higit pa. Namamasyal kasama ang kanyang mga anak at unti-unting gumaling. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang ina at si Deborah ay gumaan sa pag-iisip na sa wakas ay iniwan na ni Suellen si Peter. But in a conversation, Suellen revealed, "I don't think I'll ever get married again. I realized I'm a single woman now." Nagulat si Deborah at napabulalas. "Hinihintay mo pa ba si Peter? Loko ito. Deserve mo ang isang taong nagpapahalaga at gumagalang sa iyo." At nang si Constantine ay 7 buwang gulang, nagpasya si Peter na bumalik. Lumabas siya sa pintuan na may dalang malaking palumpon ng mga bulaklak, isang manika para sa kanyang anak na babae at isang andador para sa kanyang anak na lalaki. Si Suellen, walang imik, ay pinapasok siya, ngunit sa loob niya ay may halong pag-asa at pag-iingat. Alam niyang kahit anong mangyari, kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak at para sa kanyang sarili.
Parang normal na kumilos si Peter na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang kanyang ina, na hindi kailanman nagustuhan sa kanya, ay hindi masaya sa sitwasyon. Nakahanap ng bagong trabaho si Peter at tila bumalik sa tamang landas ang buhay. Ginawa ni Swellen ang lahat para mapasaya siya, ngunit sa kaibuturan niya alam niyang kailangan niyang maging handa sa anumang bagay. Pagkatapos, makalipas ang 3 buwan, umuwi si Peter na may pag-aalalang ekspresyon at sinabing, "Umupo tayo at mag-usap. Ipangako mo na hindi mo ako tatawagin o paratangan ng anuman." At doon sa sandaling iyon malapit nang lumabas ang katotohanan. Namangha si Swellen. "Sinasabi mo bang bumalik ka dahil lang sa pinaalis ka ng babaeng iyon?" Kinumpirma ni Peter at naramdaman ni Swellen na lumubog ang kanyang puso. "Nagdesisyon akong bumalik para subukang magsimulang muli kasama ka. Ngunit paano niya magagawa ito sa kanya at sa mga anak?" Sinalakay siya ng kalungkutan at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha nang magsimulang mag-impake si Peter ng kanyang mga gamit nang walang sinasabi. Pagkatapos, ang ina ni Swellen ay pumasok sa silid at isagkan namang may takos sa anofang nangyayari. Mabilis na napagtanto na ang mga bagay ay hindi maganda. "Ito na ang huling beses na aalis ka dito," matigas niyang sabi. "Kahit patawarin ka ni Swellen, hinding-hindi kita babalikan." Umalis si Peter nang walang paalam at labis na nalungkot si Swellen na ayaw niyang makipag-usap kahit kanino, kahit na may kasama siyang dumalaw sa trabaho. Sa paglipas ng panahon nagsimulang gumaling si Swellen. Bagamat may kislap pa rin siyang pag-asa na babalik si Peter, nagpanggap siyang ayos lang ang lahat. Nang mag-2 taon si Constantino, nakakuha ng trabaho si Swellen sa boiler room at nagpa siya na ilagay ang kanyang anak sa daycare. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kaibigan niyang si Deborah na maghanap ng mas magaan, ngunit alam ni Swellen na kailangan niya ng magandang sweldo dahil hindi ipinapadala ni Peter ang ipinangako niyang pera. Si Deborah na nag-asawa at buntis ay palaging sumusuporta kay Swellen. Ngunit naging napakahirap ng buhay ni Swellen nang biglang pumanaw ang kanyang ina. Kahit malungkot siya, alam niyang kailangan niyang palakasin ang sarili. Pagkatapos ng libing, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Deborah. "Deborah," sabi niya, "alam kong malapit ka ng maging ina pero matutulungan mo ba ako? Napaka-demanding ng trabaho ko at hindi ko madala ang mga bata sa daycare." Si Deborah, palaging tapat na kaibigan, ay ngumiti at sumagot, "Siyempre tutulong. Ako, gagawin ko ang aking makakaya." Sa suporta ni Deborah, natagpuan ni Swellen ang lakas na kailangan niya para sumulong at pangalagaan ang kanyang mga anak. Determinado siyang buuin muli ang kanyang buhay, puno ng mga hamon, ngunit puno rin ng pag-asa. Parang bagong kabanata ang magsisimula at handa na siyang harapin ito. Si Swellen ay nagkaroon ng karagdagang hamon sa buhay, balansehin ang mabibigat na trabaho sa boiler sa pag-aalaga sa kanyang maliliit na anak, sina Christina at Constantino. Mahaba at nakakapagod ang mga araw, ngunit laging sulit ang saya na makitang nagtatawanan at naglalaro ang mga bata sa kanilang pag-uwi. Isang araw, habang nagkakape sila sa maliit na kusina ni Swellen, pinag-uusapan ang mga kahirapan ng pang-araw-araw na buhay. Nagbigay siya ng ideya kay Deborah. "Maaari mo bang sunduin ang mga anak ko sa daycare kapag nagtatrabaho ako? Babayaran ko ang kaya ko." Magkahalong pag-asa at pagkabalisa ang lumabas sa mga salita na para bang humihingi siya ng mahalagang pabor. Si Deborah, sa kanyang malugod na paraan, ay ngumiti ng malawak. Swellen, tumulong ako mula sa kaibuturan ng aking puso. Karapat-dapat ka sa trabahong nagpapasaya sa iyo." Ang simpleng sagot na ito ay nagdulot ng napakalaking ginhawa sa puso ni Swellen na para bang bahagi ng bigat na dinadala niya ay nahati. Naging maliwanag na liwanag ang pagkakaibigan ng dalawa sa gitna ng dilim na kung minsan ay bumabalot sa buhay ni Swellen. Sinuportahan nila ang isa't isa at naging mahalaga ang matibay na ugnayang ito para makayanan ni Swellen ang mga pang-araw-araw na hamon. Lumipas ang mga buwan at higit na inialay ni Swellen ang kanyang sarili sa kanyang mga anak. Ang gawain, na ngayon ay mas magaan, ay nagpapahintulot sa kanya na gumugol ng mas maraming oras kasama sina Christina at Constantino. Ang kanyang kapitbahay, si Nair, ay nagsimula ring mag-alaga sa mga bata na naging isang mahalagang kaalyado. Si Nair ay may espesyal na paraan ng pakikitungo sa mga bata at sa lalong madaling panahon ay naging isang minamahal na tao sa buhay ng pamilya. Sa kanyang paligid, nadama ni Swellen ang higit na kumpiyansa tungkol sa pagtatrabaho.
Alam na nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Kung minsan sa gabi, kapag ang bahay ay tahimik at ang dilim ay pumalit, si Suellen ay uupo sa mesa sa kusina na kumukuha ng isang lumang larawan ni Peter. Nakatingin siya sa imahe, inaalala ang mga sandaling pinagsaluhan nila. Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking mukha, habang ang mga alaala ng mga tawanan at pangako ay may halong sakit ng paghihiwalay. Ngunit, sa tuwing sumusulpot si Deborah na may dalang gawang bahay na cake at masiglang pag-uusap, sinubukan ni Suellen na ngumiti kahit na naroroon pa rin ang kalungkutan sa kanyang puso. Kailangan mo ring isipin ang iyong sarili, sabi ni Deborah, habang nagbabahagi ng isang piraso ng chocolate cake, ang paborito niya. May kilala akong gustong makilala ka. Ang mapaglarong tono ni Deborah ay laging nagdudulot ng bahagyang ngiti sa mga labi ni Suellen, ngunit sumagot siya nang may katapatan at dampi ng mapanglaw. Mahal ko pa rin si Peter. Para bang ang kanyang katapatan sa nakaraan ay nagpataw ng isang blockade laban sa mga bagong posibilidad. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at taimtim na pakikipag-usap kay Deborah, sinimulan ni Suellen ang kanyang sarili na isipin ang hinaharap. Ang ideya na buksan ang kanyang puso sa ibang tao ay nagpakaba sa kanya, ngunit sa parehong oras, nagkaroon ng lumalaking kuryosidad nang makita ang kaligayahan ng kanyang kaibigan na laging handang tumulong. Sinimulan ni Suellen na maunawaan na maaring may isang bagong buhay sa hinaharap, kung saan ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang kalimutan si Peter, ngunit sa halip ay pinarangalan ang kanilang nabuhay at pinapayagan ang kanilang sarili na maging masaya muli. Kaya, sa bawat araw na lumipas, ang buhay ni Suellen ay naging isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, kung saan natutunan niya na ang pag-aalaga sa kanyang sarili ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa kanyang mga anak, ngunit sa halip ay ipakita sa kanila na ang buhay ay binubuo ng mga bagong simula at na laging may puwang para sa mga bagong kagalakan. Kahit na ang mga alaala ng nakaraan ay mabigat pa rin sa puso. Pagkatapos, sa unang araw ng paaralan ng kanyang anak na babae, isang bagay na nakakagulat ang nangyari. Naparalisa si Suellen nang makita niyang uuwi ang kanyang anak na magkahawak kamay kasama ang isang lalaki. Nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niyang si Peter iyon. "Ma, tignan mo! Dinala ko ang tatay ko. Gusto ka daw niyang makita." Punong-puno ng saya ng dalaga. Nakangiting hinaplos ni Peter ang ulo ng kanyang anak at tumingin kay Suellen, naghihintay ng reaksyon nito. Hindi siya nakaimik, nalilito sa pagitan ng saya at galit. "I'm so happy to see you, Suellen. I came to visit my family," ani Peter. Si Suellen, na nakatulala pa rin, ay hiniling sa kanyang anak na maglaro, na nangangailangan ng sandaling mag-isa. Sa sandaling sila ay nag-iisa, lumapit si Peter at niyakap siya na nagpabilis ng kanyang puso. "Sa pagkakataong ito, narito ako upang manatili," sabi niya, at isang alon ng pag-asa ang bumalot kay Suellen. Si Deborah, nang malaman ang pagbabalik ni Peter, ay nag-alala. "Talaga bang tatanggapin mo na naman siya? Wala na siya." Ngunit si Suellen, na may ngiti sa kanyang mukha, ay sumagot, "Masaya ako, Deborah. Nandito siya ngayon." Si Deborah, naghihinala pa rin, ay iginiit, "Paano kung lumitaw muli ang babaeng iyon?" Mag-isip ng mabuti bago maging huli ang lahat. Ngunit determinado si Suellen. "Malakas ako, Deborah, at gusto ko lang i-enjoy ang sandaling ito." Nagpasya si Suellen na, anuman ang mangyari, ipaglalaban niya ang kaligayahan niya at ng kanyang mga anak. Nais niyang maniwala na maaari itong maging isang bagong pagkakataon at na magkasama, haharapin nila ang anumang pagsubok na darating sa kanila. Nagbabago ang buhay at handa si Suellen na mamuhay sa bawat sandali ng may tapang at pag-asa. Litong-lito si Suellen at puno ng mga tanong. Isang araw nagpasya siyang tanungin si Pedro, "Sigurado ka bang hindi ka nalalabas?" Ngumiti ito sa kanya at sinabing, "Ngayon ay sa iyo na ako at sa mga anak natin. Dito na ako magtatrabaho." But then, napakunot ang noo ni Suellen. Curious, bakit hindi ka bumalik sa dati mong trabaho? Ipinaliwanag ni Peter na ang mga sweldo sa bagong lungsod ay mas mahusay at binanggit ang mga ipon na iniwan ng ina ni Suellen. Dahil dito, medyo naghinala si Suellen, ngunit sa kaibuturan niya, napakasaya niya, kaya nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito sa ngayon. Habang lumilipas ang buwan, mas masaya si Suellen, ngunit hindi kumbinsido ang kaibigan niyang si Deborah. "You look great, but I don't trust this Peter. He could leave any moment," babala ni Deborah. "Naintindihan ko,
Ngunit gusto kong tamasahin ang katotohanan na narito siya. Sagot ni Suellen, determinadong mabuhay sa sandaling iyon. Ngunit isang araw inihayag ni Peter na kailangan niyang magtrabaho sa ibang lungsod sa loob ng isang buwan. Nalungkot si Suellen at sinubukan siyang kumbinsihin na manatili, ngunit niyakap niya ito at nangako, "Tatawag ako hanggat maaari. Pagbalik ko yakapin kita ng mahigpit." Maluha-luha ang sagot ni Suellen, "Hindi ka pa umaalis at namimiss na kita." Humingi si Peter ng pautang para sa isang sorpresa at bagamat medyo nag-aalangan, nagpasya si Suellen na tumulong, ibigay ang kanyang ipon. Pagkaalis ni Peter, magkahalong saya at insecurity ang naramdaman ni Suellen. Pinanood niya ang mga bata na naglalaro at naisip, kailangan kong maging matatag para sa kanila. Gayunpaman, ang kaligayahan ay napalitan kaagad ng pag-aalala dahil hindi tumawag si Peter gaya ng ipinangako. Nang walang narinig mula sa kanya, nagpasya si Suellen na pumunta sa pulisya. Ang investigador ay nakinig sa kanya ng mabuti at iminungkahi na maghintay siya ng kaunti dahil marahil ay nawala ni Peter ang kanyang telepono o nakalimutan ang kanyang numero. Nang hina ang loob, pumunta si Suellen para kausapin si Deborah na nag-aalala. "Binigyan mo siya ng pera? Kalimutan mo na yon at baka pati siya." Bulalas ni Deborah. "Hindi niya deserve ang tiwala mo." Si Suellen, malungkot ay sumagot, "Hindi ako makapaniwalang gagawin niya iyon." Pagkalipas ng mga araw, iniulat ng pulisya na si Peter ay maayos at nakatira sa lungsod, ngunit hindi sinabi kung bakit hindi siya tumawag. Dahil dito ay lalong naguluhan si Suellen tata iginiit ng kaibigan. Maaaring niloloko ka niya. Kinuha niya ang pera mo at nawala. Nag-alinlangan si Suellen. Iniisip kung tama si Deborah. Pag-uwi niya, pagod at lumuluha. Nawala siya ngunit determinado siyang baguhin ang kanyang buhay. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Suellen na sa susunod na tag-araw, gagawa siya ng mas malaking hardin para ibenta ang kanyang mga produkto at tumulong sa mga gastusin sa bahay. Nang sabihin niya kay Deborah ang tungkol sa kanyang mga plano, mukhang nag-aalala ang kanyang kaibigan. "Mayroon ka ng mahirap na trabaho. Huwag mong isipin ang tungkol sa iba, isipin mo ang iyong sarili." Gayunpaman, determinado si Suellen. "Kailangan kong gawin ang pinakamabuti para sa aking mga anak." Napagtanto ni Deborah ang lakas ni Suellen at tinanggap na kung sino man ang makakaharap sa mga hamon ng buhay, siya iyon. Nagpatuloy ang buhay at pinaghirapan ni Suellen ang kanyang bagong plano. Alam niya na para kay Constantino at Cristina ang pagmamahal at dedikasyon na mayroon siya ang pinakamahalagang bagay. Sa init ng tag-araw, habang nag-aalaga sa hardin, nangarap siya ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ayokong maging isa lang sila sa karamihan, at sa isip niya inayos ang mga punla sa terrace. Noon sa kabilang bakod narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ang nangyayari ngayon? Normal na araw nang tumingala si Suellen at nakita niya si Peter, ang dati niyang asawa. Nakangiti siya ngunit napuno ng tensyon ng kapaligiran. "We need to talk," anya na may seryosong tingin. Huminga ng malalim si Suellen, nananatiling kalmado at sumagot, "Okay, pero hindi ko iniisip ang tungkol sa reconciliation. Kailangan kong garantiya ang kinabukasan ng ating mga anak." Panay ang tingin niya sa kanya. Inaalala kung gaano siya kahirap na lumaban para magkaroon ng matatag na buhay. Sinimulan ni Peter na ipaliwanag ang kanyang mga nakaraang aksyon. Sinusubukang kumbinsihin siya na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Narinig siya ni Suellen, ngunit hindi niya hinayaang matitinag. "Bahagi ka ng buhay ko, ngunit kailangan kong alagaan ang sarili ko at ang mga bata," sabi niya, habang nakatingin sa hardin na parang ang mga halaman ay maaaring magbigay sa kanya ng mga sagot na hinahanap niya. Ang araw ay sumisikat at ang mga bulaklak ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Ngunit sa loob, siya ay nakaramdam ng isang ipo-ipo ng emosyon. Ang paghingi ng tawad ni Peter ay may laman na walang laman na mga pangako ng pagbabago. Sinubukan pa niyang buhayin ang pag-iibigan, ngunit matatag si Suellen. "Marami akong natutunan at alam ko kung ano ang gusto ko. Hindi tayo maaring magpatuloy sa ganito," sabi niya na may determinasyon, habang sinubukan ni Peter sa walang kabuluhan na muling buhayin ang alab ng nakaraan. Matapos ang ilang mga nabigong pagtatangka, nagpasya siyang lumayo at bumalik sa kanyang trabaho sa hardin, kung saan umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga punla na itinatanim na parang isang awit ng pag-asa.
Sa pag-uwi, binigyan ni Suelen ng espesyal na pagmamahal sina Constantino at Cristina. Nangako na malapit na silang maghapunan. Habang naghahanda ng pagkain, tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Deborah at sinabi sa kanya ang tungkol sa hindi inaasahang pagbisita ni Peter. "I'm so relieved hindi ka sumuko," Deborah said, genuinely concerned. "Sapat na ang pananakit niya sa'yo." Iyon ay nagpaginhawa kay Suelen sa hindi nakikitang bigat at ang mga salita ni Deborah ay nagdulot sa kanya ng kaaliwan. Kahit na nagpa siyang makipaghiwalay kay Peter, hindi siya madaling sumuko. Patuloy na lumitaw si Peter, palaging sinusubukan na kumbinsihin siya na muling isaalang-alang ang paghihiwalay. Sa mga salitang puno ng damdamin, sinabi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ama sa buhay ng kanyang mga anak at kung paano ito makakaapekto sa kanilang kinabukasan. "Alam mo namang kailangan nila ako, di ba, Suelen? Hindi ako pwedeng mawala na lang," halos nagmamakaawa niyang sabi. Ngunit si Suelen, determinado at may mas magaan na puso, ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. "Our time together is over. I don't want you in my life anymore," she stated, looking into his eyes, without letting insecurity or memories of the past shake her. Pagkatapos ng diborsyo, nakaramdam ng matinding ginhawa si Suelen na para bang isang mabigat na ulap ang tumaas. Parang sa wakas ay makakahinga na ulit siya, maramdaman ang sikat ng araw sa kanyang mukha at buksan ang mga bintana ng kanyang puso sa mga bagong posibilidad. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Deborah na laging nasa tabi niya, ipinagdiwang ni Suelen ang bagong simulang ito. Nag-organisa sila ng isang maliit na salusalo sa bahay na may mga lutong bahay na cake at tawanan, kung saan nadama ni Suelen na napapaligiran ng pagmamahal at suporta na handang iwanan ang nakaraan. Ang mga buwan ay naging taon at si Suelen ay umangkop sa bagong gawain. Binabalanse ang kanyang trabaho sa boiler at pag-aalaga sa hardin. Nagsimula siyang magtanim ng mga gulay, damo at bulaklak na ginawang makulay at mabungang hardin ang maliit na espasyo sa likod ng bahay. Nang makitang tumubo ang mga halaman, nakaramdam si Suelen ng matinding kasiyahan na para bang ang bawat usbong ay simbolo ng kanyang bagong buhay. Sa paglipas ng panahon, nagsimula pa siyang magbenta ng mga ani mula sa kanyang hardin sa lokal na merkado na tumutulong upang madagdagan ang kita ng kanyang sambahayan at nagdadala ng panibagong kagalakan sa kanyang gawain. Gayunpaman ang sobrang dedikasyon ni Suelen sa kanyang mga anak at trabaho kung minsan ay nakakairita kay Deborah. "Cristina and Constantino are growing up. Kailangan nilang matutong tumulong ng kaunti," ani Deborah na may pag-aalalang ekspresyon. Gusto niyang matanto ni Suelen na dapat gampanan din ng kanyang mga anak ang ilang mga responsibilidad. Si Suelen, palaging kalmado at isinasaalang-alang, ay nagpaliwanag. "Napakabata pa nila at dapat i-enjoy ang kanilang pagkabata. Ayokong makaramdam sila ng pressure. Para sa kanya, ang bawat sandali ay mahalaga at nais niyang ang kanyang mga anak ay magkaroon ng isang masaya, walang malasakit na pagkabata, puno ng mga laro at pagtuklas." Nasiyahan din si Suelen na gumugol ng oras kasama ang kanyang mga anak sa hardin na ipinapakita sa kanila kung paano magtanim at mag-aalaga ng mga halaman. Nagkwento siya tungkol sa bawat binhi na naging interesado sina Cristina at Constantino sa proseso ng paglilinang. "Tingnan mo kung aalagaan nating mabuti ang binhing ito, magkakaroon tayo ng magandang karot," o nakangiting sabi niya habang hinuhukay ang lupa. Ang mga maliliit na aktibidad na ito ay hindi lamang nagpatibay sa buklod ng pamilya, ngunit itinuro din sa mga bata ang kahalagahan ng trabaho at pangangalaga nang hindi nila naramdaman ng presyon upang mabilis na lumaki. Sa paglipas ng panahon, ang buhay ni Suelen ay naging isang magandang mosaic ng mga hamon na nalampasan at simpleng kagalakan. Natuto siyang maging matatag na ina, pangalagaan ang sarili at pahalagahan ang maliliit na tagumpay sa pang-araw-araw na buhay. At kahit na sinubukan pa ring magpakita ni Peter, alam ni Suelen na nahanap na niya ang kanyang landas at nandoon ang tunay na kaligayahan sa pagmamahal na binuo niya kasama ang kanyang mga anak at sa walang pasubali na suporta ng kanyang kaibigang si Deborah. Iginiit ni Deborah na ang kaunting trabaho ay hindi masasaktan, na sinasabi kung paano tumulong ang kanyang anak sa bahay. Ngunit ipinagtanggol ni Suelen ang kanyang sarili. Naaksidente si Cristina noong nakaraang taon at nangangailangan ng oras upang makabawi. Napabuntong hininga si Deborah. Napagtantong determinado si Suelen na palakihin ang kanyang mga anak
sa paraang inaakala niyang tama, kahit na iba ito sa inaakala niyang pinakamabuti. Sa kabila ng mga pagkakaiba, naging mas magaan ang mga pag-uusap at ang pagkakaibigan ni Deborah ay palaging isang mahalagang suporta para kay Suellen. Kahit na sa mahihirap na araw, ang kanyang presensya ay nag-aalok ng kaginhawahan at pag-unawa. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Suellen na makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Pinahahalagahan ang bawat sandali kasama sina Constantino at Cristina. Kaya naman, nang may lakas at determinasyon, nagpatuloy siyang bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Palaging naniniwala na ang kanyang mga pagpipilian ay magdudulot ng kaligayahan. Pero isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Hinamon siya ni Constantino na 13 taong gulang lamang sa isang pag-uusap. "Nay, huwag kang magalit, ngunit sinasabi ko ito tulad nito," sabi niya na ikinagalit ni Suellen. Gusto niyang sumigaw pero pinigilan niya ang sarili. "That kind of attitude could end everything," sagot niya, sinusubukang manatiling kalmado. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng oras para kumalma. Nagpasya siyang oras na para magmuni-muni. Pagdating sa bahay, nagpasya si Suellen na kausapin si Cristina. Hindi nasiyahan ang binatilyo sa desisyon ng kanyang ina na mag-leave of absence sa trabaho. "Kung magpapatuloy ka sa ganito, paano natin babayaran ang lahat? Hindi ko na mabibili ang lipsticks ko," prangkang reklamo ni Cristina. "Maghahanap ako ng mayaman na susuporta sa amin," he added with impressive confidence. Nagulat si Suellen sa materialistikong paraan ng kanyang anak, ngunit sinubukan niyang unawain. "Do you really think that money is everything? Love and dignity is much more important," paliwanag niya na may malungkot na tono. Ang pag-uusap ay nag-iwan ng buhol sa tiyan ni Suellen, ngunit alam niyang kailangan niyang makipag-usap ng higit pa tungkol sa mga pagpapahalagang ito kay Cristina sa lalong madaling panahon. Bumalik sa trabaho, isinawsaw ni Suellen ang kanyang sarili sa kanyang abalang gawain. Nagsusumikap na ibigay ang pinakamahusay para sa kanyang mga anak. Nang makatapos si Cristina ng high school, si Peter, ang dating asawa ni Suellen, ay bumalik sa kanyang buhay na gustong makipag-ugnayan muli sa kanyang mga anak. Ngunit nilinaw ni Suellen na sa kanila ang desisyon. Nang lumitaw si Pedro sa pintuan, tumayo siya. Hinahayaan siyang makita si Cristina, ngunit wala nang puwang muli sa kanyang buhay. Si Cristina, na halatang bigo, ay tumanggi sa yakap ng kanyang ama. "Kung ngayon mo lang ako naalala, makakalimutan mo na. I don't need a father who appears out of nowhere," she said firmly. Tumayo si Suellen. Hinahangaan ang katapangan ng kanyang anak at naisip na, sa kabila ng mga paghihirap, magkasama silang nagtatayo ng bagong hinaharap, mas malakas kaysa dati. Napatingin si Suellen sa eksenang nasa harapan niya at naramdaman niyang lumubog ang puso niya. Ito ay isang mahirap na pag-uusap, ngunit alam niyang kailangan niyang suportahan ang kanyang anak na babae, si Cristina. Ang kapakanan ng kanyang mga anak ay palaging prioridad ni Suellen at ang pagtuturo sa kanila ng mahahalagang halaga ay bahagi nito. Nang muling magpakita si Peter, ang kanyang dating asawa, sinubukan niyang ipaliwanag kung bakit siya lumayo. "I had my reasons for being away. I came back just to see you," sabi niya. Ngunit ayaw marinig ni Suellen ang kanyang mga palusot. "You and your mother deserve each other. You never paid child support, and she refuses to accept it out of pride." Sagot niya na mariing pinutol ang usapan. Si Cristina na nanonood ay nabigla at pinakiusapan silang tumigil sa pag-aaway. "Please go away. Hindi kailangan ng anak ko ng ama na iniwan siya noong sanggol pa siya. Umalis ka na lang sa buhay namin," pakiusap ni Suellen na inaalala ang mga walang laman na pangako ni Peter tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad na ngayon ay tila nakalimutan na. Ngunit kahit na matapos ang pagbisitang iyon, hindi sumuko si Peter. Muli niyang inistorbo si Suellen at pagkaalis niya, hinanap niya si Cristina. "Sinasadya mong masungit, hindi ba?" tanong niya. Ipinaliwanag ni Cristina na ayaw niyang tanggapin ang tulong ni Peter. Ang isang ama ay dapat na nais na tumulong, hindi lamang bigla ang lumitaw, sagot ni Suellen, na napansin na ang tensyon ay lumalaki sa pagitan nila. Nag-aalala tungkol sa masalimuot na relasyon na ito, nagpasya si Suellen na magpaalam sa kanyang kaibigan na si Deborah. Sa halip na sisihin si Suellen, nag-alok ng suporta si Deborah. "Kakausapin ko si Cristina. We need to resolve this," saad niya. Kinabukasan, kinausap ni Deborah si Cristina at tinanong kung bakit siya naging malupit sa kanyang ina. Buong pagmamalaking
Sinagot ng dalaga na hindi niya tatalakayin ang mga personal na bagay sa mga estranghero. Si Deborah, na nagulat sa sagot, ay iginiit. Sino ka sa palagay mo para magsalita ng ganyan? Tumindi ang pag-uusap ng dalawa, ngunit ang layunin ni Deborah ay tulungan si Christina na maunawaan ang sakit na idinulot niya kay Suellen. Pagkatapos ng hindi pagkakasundo na ito, nagpasya si Christina na lumipat sa lungsod at mag-aral sa universidad. Tila nasasabik siya sa bagong yugto, ngunit bago umalis iniwan niya si Suellen na malungkot sa ilang masasakit na salita. "I'm going to go on my way, and I don't want to talk to you much," sabi niya, nang hindi lumilingon. Kahit umalis na si Christina, sobrang na-miss siya ni Suellen. Sinubukan niyang tawagan, ngunit hindi gaanong sinabi ng kanyang anak ang mga mahahalagang bagay lamang. Hanggang isang araw, ginulat ni Christina si Suellen sa isang tanong, "Mahal mo ba ang lalaking iyon? At hindi ba in love si Christina kay Marcelo?" Gusto niyang pakasalan siya. Masaya si Suellen na malaman na ang kanyang anak ay mapagmahal, ngunit medyo malungkot din dahil naisip niya na ang relasyon ay hindi batay sa tunay na pag-ibig. Nang bumisita sina Marcelo at Christina, ang ganda ng bahay. Naghanda si Suellen ng masarap na stuffed duck at birthday cake, habang dinala ni Tita Deborah ang kanyang asawa at anak para magdiwang. Ngunit, pagkakita sa mesa, kakaiba ang mukha ni Christina na para bang hindi niya gusto ang pagkain. Nadurog ang puso ni Suellen, ngunit sinubukan ni Tita Deborah na pakalmahin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, hiniling ni Marcelo kay Suellen ang basbas para pakasalan si Christina. Naantig si Suellen at nanalangin sa mag-asawa ang lahat. Gayunpaman, ilang araw bago ang kasal, hiniling ni Christina kay Suellen na huwag dumalo sa seremonya. Dahil dito ay nalilito at nalungkot si Suellen. Nang tumawag siya para itanong kung bakit, sinabi lang ng kanyang anak na mas mabuti kung ganoon. Lalong lumaki ang sakit, ngunit sinubukan ni Suellen na tanggapin ang desisyon. Nang matanggap niya ang imbitasyon, gumawa siya ng dahilan para hindi pumunta, kahit na alam niyang ayaw ni Christina na makasama siya sa espesyal na sandaling iyon. Hiniling pa ni Christina sa kanyang kapatid na si Constantino na pumunta sa kasal. Napaisip si Suellen at pumayag. Nang tanungin ni Tita Deborah kung paano hinarap ni Suellen ang lahat ng ito, sumagot siya na masaya siya para sa kanyang anak, ngunit medyo malungkot. Napansin ng kaibigan ang sakit sa tono ni Suellen at hiniling niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman. Halos mangiyak-ngiyak na sinabi ni Suellen na pinakiusapan siya ni Christina na huwag pumunta sa kasal. Si Deborah, nang makita ang kalungkutan ng kanyang kaibigan, ay sinubukan siyang aliwin. Sinabi na baka pagsisihan ito ni Christina sa bandang huli. Pagkatapos ng kasal, lalo lang nadagdagan ang lungkot ni Suellen. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanyang anak. Kahit na sinubukan niyang ilagay ang sarili sa posisyon ni Christina, mahirap intindihin ang sakit. Lumipas ang oras at nagkaroon ng anak si Christina. Nagdulot ito ng kaunting saya kay Suellen, ngunit malakas pa rin ang pananabik. Samantala, si Constantino ay nahaharap sa mga problema sa paaralan at nagkakaproblema na labis na nag-alala kay Suellen. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na si Deborah na magpalista si Constantino sa hukbo upang makahanap ng mas mabuting landas. Sumang-ayon si Suellen, umaasa na makakatulong ito sa kanya na maging isang responsableng tao. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipat si Constantino sa lungsod, kung saan nakatira ang kanyang kapatid na babae sa paghahanap ng trabaho. Nalungkot si Suellen dahil papaalis na ng bahay ang kanyang mga anak. Lumipas ang mga taon at mabilis na nagpakasal at nagdiborsyo si Constantine. Minsan ay binisita niya ang kanyang ina at hiniling na dalhin ito sa bahay. Si Suellen, na medyo nalungkot sa bilis ng kanyang desisyon, ay pumayag, ngunit hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito. Nasa panahon siya ng pagbabago, nagpupumilit na unawain at suportahan ang kanyang mga anak, kahit na hindi nangyari ang mga bagay gaya ng inaasahan niya. Sa kaibuturan, alam ni Suellen na sa kabila ng lahat ng mga hamon, ang pagmamahal na nadama niya para sa kanila ang talagang mahalaga. At dahil doon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay, puno ng pag-asa at determinasyon. Si Suellen ay nahaharap sa isang malaking hamon. Ang kanyang likod ay sumakit ng husto na halos hindi niya magawa ang mga pang-araw-araw na bagay. Ang pagtayo ng masyadong mahaba ay parang sinusubukang balansehin ang isang tore ng mga paper pad. Ang sakit na ito ay nagpalungkot sa kanya at maraming gabi, habang ang lahat ay natutulog, siya ay nagtago sa ilalim ng kanyang unan upang umiyak.
Ayaw niyang may makakita sa kanyang nararamdaman, ngunit matulungin ang kaibigan niyang si Deborah. Napansin niya na nahihirapan si Suellen kahit na gawin ang mga simpleng gawain sa bahay, tulad ng paghuhugas ng pinggan o pagkuha ng isang basong tubig. Nagpasya si Deborah na kailangan niyang kumilos, kaya nakipag-usap siya sa kanyang kapitbahay na si Nair. Alam mo ba na minsan naririnig ko si Suellen na umiiyak? Tanong ni Nair. She's so weak hindi man lang makapaglabas ng basura. Nag-aalala ito kay Deborah. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para matulungan ang kaibigan. Nang hindi nalalaman ni Suellen, nagpasya si Deborah na tawagan ang kanyang mga anak. Una, tinawagan niya si Christina. Kailangan mo nang umuwi, kailangan ka ng nanay mo. Hindi tumanggap ng palusot si Deborah at sinabi pa niyang kung kailangan niya, tatawagan niya ang asawa ni Christina. Pagkatapos ay si Constantine na. Noong una, nagdadalawang isip siya. Ngunit nang marinig ang pag-aalala ng kaibigan, pumayag na rin siya. Pagdating pa lang ni na Christina at Constantino, magkahalong saya at sorpresa ang naramdaman ni Suellen nang hindi niya alam na bahagi pala ito ng plano ni Deborah. Ngunit agad ding napawi ang kaligayahan ni Suellen nang marinig niyang nag-uusap ang kanyang mga anak sa kusina. Si Constantino sa malupit na paraan ay nagsabi na hindi niya intensyon na magtagal at nandoon lamang siya dahil sa pressure ni Deborah. Ibenta natin ang bahay ni nanay at kumita. Walang pakialam sa nararamdaman niya. Nagkomento naman si Christina na mas maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mister kaysa sa kanyang ina. Nalungkot si Suellen, nadudurog ang kanyang puso nang marinig ang mga katagang iyon. Hindi siya makapaniwalang nagsasalita ng ganoon ang sarili niyang mga anak. Sa sandaling galit bumulong si Christina kay Constantino. Kumbinsihin natin ang lahat na ang ating ina ay baliw at kailangang maospital. Sa ganoong paraan, ang bahay ay magiging atin. Naisip ni Constantino na napakatalino ng ideya at magkasama silang nagplano kung paano nila ito gagawin. Si Suellen, natakot, narinig ang lahat at nagpasya na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, mabilis niyang tinawagan si Deborah at sinabi sa kanya ang lahat. Hindi nagtagal ay dumating si Deborah at narinig niya ang plano ni Suellen. Irehistro ang bahay sa isang institusyon upang maprotektahan ito mula sa kanyang mga anak. Sinubukan ni Deborah na kumbinsihin si Suellen na manatili, ngunit si Suellen na may determinasyon ay nagsabi na gusto niyang magpasya sa kanyang sariling kapalaran. Siguro oras na para sa isang bagong simula sa isang lugar kung saan ako ay magiging masaya, sabi niya. Samantala, ang batang si Odette na matamang nakikinig ay nagtanong ng may pagtataka kung bakit determinadong umalis si Suellen. Ngumiti si Suellen at isiniwalat na plano niyang iwan ang bahay kina Deborah at Odette sa kanyang kalooban, isang desisyon na hindi na kailangang malaman ng kanyang mga anak. It's my final choice, sabi niya, matatag sa kanyang desisyon. Kinabukasan, nagplano sina Suellen at Deborah ng paglalakbay para mawala sina Christina at Constantino. Nang harapin nila ang mga bata tungkol sa kanilang intensyon, ginulat sila ni Suellen sa pagsasabing, mayroon kayong 1 oras para kunin ang mga gamit ko at dalhin sila sa bakuran. Ito ay isang sandali ng lakas ng loob para kay Suellen na determinadong baguhin ang kanyang buhay. Ngunit ang malaking pagbubunyag ay darating pa. Nang makita ni Suellen ang ekspresyon sa mukha ng kanyang mga anak, nagpasya si Suellen na magsabi ng isang sikreto. Ginawa kong tahanan ang aming bahay para sa mga matatanda. Ang gulat ay general. Hindi makapaniwala sina Christina at Constantino. Para bang kumulog sa isang maaraw na araw. Akala nila ay maaari nilang hamunin ang kanyang desisyon at nagbanta na ipaglalaban nila ang kalooban. Ngunit sa kabutihang palad, naroon sina Deborah at Nair, handang suportahan si Suellen. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagluha at pagkalito, naalala ni Suellen ang lahat ng paghihirap na kanyang hinarap. Napagtanto niya na sa kabila ng mga hamon mayroon siyang mga kaibigan sa tabi niya. Habang nag-uusap sila biglang nag-doorbell. Si Nair yun, may kasamang fish cake. Hi guys, pwede bang pumasok? Nakangiting tanong niya. Si Suellen, na naaliw at nasasabik, ay inanyayahan si Nair na sumama sa kanila. Nagsimula silang magtawanan at magkwento. At sa sandaling iyon, mas lumakas at mas masaya si Suellen. Kaya naman, nang may pagmamahal at lakas ng loob, nagpasya si Suellen na oras na para pangasiwa ng sarili niyang buhay. Humanap ng suporta sa mga taong talagang nagmamalasakit sa kanya.
Ang buhay ay puno ng mga sorpresa at si Suelen ay handang harapin ang anumang susunod na mangyayari. Habang kumakain kami ng masarap na cake, ipinaliwanag ko kay Odette Diaz, ang taong responsable sa pensyon, kung paano ako tinulungan ni Nair na malutas ang lahat ng bagay sa kapitbahayan. Sana may matutunan ang mga anak ko dito, komento ko. Sa totoo lang hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Ang pag-uusap ay dumaloy ng magaan at masigla tulad ng isang kalmadong ilog. Hindi nagtagal, pumasok si Deborah kasama ang kanyang maliit na apo sa kanyang mga bisig na nagdadala ng isang enerhiya na nakakahawa na tila ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag. Siya at si Suelen ay palaging nagtutulungan kahit na sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon. Deborah, palagi kang nagpapakita sa tamang oras. Biro ko sabay ngiti. Mag-impake na tayo. At si Deborah, sa kanyang malugod na paraan, ay handang tumulong muli. Nanood si Odette na may malawak ng ngiti. Hinahangaan ang tunay na pagkakaibigan ni Suelen at Deborah. Maaari ba kitang tulungan sa pag-impake ng iyong mga bag? Alok niya, tuwang-tuwa. Sumama sa amin si Nair at hindi nagtagal ay nagtawanan ng lahat at nag-aayos ng mga bagay habang si Suelen ay nagkwento ng mga nakakatawang kwento tungkol sa kanyang buhay. Lumipas ang oras at nang oras na para umalis si Odette, niyakap niya si Suelen at sinabing, "Hindi ito paalam, magkikita na lang tayo mamaya. Malapit na tayong magkaroon ng mga tawanan at masasayang pagkakataon." Hindi nagtagal ay lumipat si Suelen sa guest house na inirekomenda ni Odette. At ito ay isang mahiwagang pagbabago. Nakilala niya ang mga kamanghamanghang tao at mabilis na nakipagkaibigan. Araw-araw kinakausap ni Suelen si Odette tungkol sa musika, kultura at buhay sa pensyon. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at kasiyahan. Kahit na binisita siya ng kanyang mga kaibigan at nagdadala ng mga souvenir mula sa bahay, palaging nakangiti si Suelen, pinahahalagahan ang pagmamahal sa paligid niya. Pagkalipas ng mga buwan, may nakakagulat na nangyari. Nakilala ni Suelen ang isang lalaking tinatawag na Crespo sa boarding house na kasing edad niya. Ang nagsimula sa simpleng pag-uusap ay mabilis na naging isang napaka-espesyal. Hindi makapaniwala si Suelen na babalik ang pag-ibig sa kanyang buhay. Nang sabihin kay Deborah ang balita sa telepono, natahimik si Deborah saglit, nagulat sa balita. Then she exclaimed, "Kailangan ko muna siyang makilala. Kapag hindi siya nakapasa sa test ko, tatanggihan ko siya on the spot." Sabay kaming tumawa at idinagdag ni Deborah na ikinatuwa. Iniisip kong lumipat sa buhay na guest house na ito. Si Suelen at Deborah ay nagpatuloy sa pagbabahagi ng mga tawa at hamon na palaging sumusuporta sa isa't isa. Kaya naman nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ni Suelen na nagpapakita na kahit na tila mahirap ang mga bagay, palaging may puwang para sa mga bagong pagkakaibigan at maging sa pag-ibig. Minsan ang pinakamasayang sorpresa ay dumarating nang hindi natin inaasahan. Nang malaman ni Odette Diaz na ikakasal na si Suelen kay Crespo, tuwang-tuwa siya kaya tumawag siya kaagad sa kanyang opisina. "Wow, what an incredible transformation in your life, Suelen. I'm super happy for you and Crespo. If you want, I can give you the pension as a wedding gift. Okay naman lahat, you can trust. You just need to adjust the will, and your future husband can help with that. Now he will be the head of the family." Nakangiting sabi ni Odette. Napaka-espesyal na araw ng kasal ni Suelen. Nang makita ni Suelen ang kanyang anak na may luha sa emosyon at ang kanyang apo sa tabi ng kanyang asawang si Constantino, hindi napigilan ni Suelen ang kanyang mga luha sa kaligayahan. Ang kanyang anak na babae ay tumakbo sa kanya at humingi ng paumanhin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, lumapit si Constantino, lumuhod at iniabot ang isang magandang buke ng bulaklak, humihingi din ng paumanhin na puno ng kagalakan. Ang puso ni Suelen nang makita niyang kinikilala ng kanyang mga anak ang kanilang mga pagkakamali at ipagdiwang ang espesyal na sandaling ito. Puno ng saya ang party sa pensyon. Si Deborah, na naroon din, ay bumati sa mag-asawa. Ang lahat sa silid ay nagnanais ng kaligayahan at pagkakaisa para kay Suelen at Crespo. Sa mga kaibigan at pamilya sa kanyang tabi, si Suelen ay nagliliwanag. Pagkatapos ng party, tinawagan ni Suelen si Deborah, excited. "You are the best friend I could have. Dumating lang ang mga anak ko sa kasal dahil sa iyo. Maraming salamat sa lahat, from the bottom of my heart," she said. Tumugon si Deborah ng may pagmamahal. Inaalala ang mga araw ng dating paaralan at pinag-uusapan ang lahat ng masasayang plano nila para sa hinaharap.
Sa isang masayang pagtatapos at napakatibay na pagkakaibigan, sina Suellen at Deborah ay gumugol ng tunay na mga espesyal na sandali na magkasama. Habang naghahanda si Suellen na magsimula ng bagong yugto sa kanyang buhay, naisip niya ang lahat ng magagandang bagay na darating. Alam niya na ang buhay ay puno ng mga sorpresa at handa siyang sulitin ang bawat isa sa tulong ng kanyang mga kaibigan at pamilya. At ikaw, ano ang naisip mo sa kwentong ito? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, kaya mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung ano ang iniisip mo tungkol sa aming mga kwento.